Naisip mo na ba kung paano kung ang pinakasikat na animated series sa kasaysayan ay hindi lang pala isang simpleng komedya, kundi isang time machine na nagkukubli? Paano kung ang mga gumawa nito ay hindi lang naglilikha ng jokes, kundi nagiiwan ng mga pahiwatig galing sa hinaharap? Mukhang gawa-gawa lang, no? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hinulaan ng The Simpsons ang pagiging presidente ni Donald Trump 16 na taon bago ang halalan? Nagdisenyo sila ng smartwatch noong taong 1995 at alam na rin nila kung sino ang mananalo ng Nobel Prize. Ngayon, hindi tayo mag-uusap tungkol sa simpleng coincidence lang. Sisilipin natin ang 50 nakakabiglang katotohanan na nagpapatunay na ang mga manunulat ng The Simpsons ay, alam mo na, henyong analista o mga time traveler talaga. Humanda ka dahil pagkatapos ng videong ito, hindi mo natitingnan si Homer at ang pamilya niya tulad ng dati. Naniniwala ka ba sa mga nagkataon lang? Tingnan natin kung mananatili ang paniniwala mo hanggang sa dulo ng video na ito. Bago tayo sumisid sa lalim ng mga hula, balikan muna natin saglit ang kasaysayan. Ang The Simpsons, na gawa ni Matt Groening, ay unang lumabas bilang mga short film noong 1987 at naging isang ganap na serye noong 1989. Sa mahigit 30 taon nilang umiere, umabot na sa mahigit 700 episodes ang ipinalabas. Ito ay isang absolute record para sa isang animated sitcom. Sa panahong ito, ang palabas ay hindi lang naging bahagi ng pop culture, kundi naging salamin din ito na nagpapakita at nang iinis sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa Amerika. Ang mga manunulat ng show ay hindi lang simpleng komedyante. Marami sa kanila ay nagtapos sa Harvard, mga henyong mathematician, physicist, at sociologist. Palagi silang nakatutok sa mga kasalukuyang pangyayari, nag-aanalisa ng mga trend at dinadala ito sa punto ng kalokohan. Ito ang naging opisyal na paliwanag sa phenomenon ng mga prediksyon na ang matatalinong tao ay mahusay lang mag-analisa ng kasalukuyan at i-extrapolate ito sa hinaharap. Pero paano ipapaliwanag ng logic na ito ang mga hula na noong inilabas ang episode ay hindi lang malabong mangyari, kundi talagang imposible. Kaya simulan na natin sa pinakatanyag na halimbawa na siyang nagpabago sa teorya ng propesya mula sa pagiging biro hanggang sa pagiging seryosong usapin. Simulan natin sa pinakamatunog, pinaka-pinag-usapang prediksyon na talaga namang nagpataas ng kilay ng buong mundo. Ang tinutukoy natin siyempre ay ang pagkapangulo ni Donald Trump. Tandaan ninyo ang taon na ito, taong 2000, 2000. Sa episode na pinamagatang Bart to the Future, makikita natin ang mas matandang Lisa Simpson na naging unang babaeng pangulo ng Estados Unidos. At alam nyo ba kung kanino niya minana ang White House? Tama, mula mismo kay Pangulong Trump. Sa eksena, nakaupo si Lisa sa Oval Office at sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, tulad ng inyong nalalaman, minana natin kay President Trump ang isang matinding krisis sa budget. Inamin ng mga scriptwriter na pinili nila si Trump dahil siya ang pinakawalang kwenta at pinakakatawa-tawang kandidato na maiisip nila noon. Isa lang daw itong biro, isang hyperbole at isang satirical na panunukso sa kultura ng mga celebrity sa Amerika. Pero paglipas ng 16 na taon, ang biro ay hindi na nakakatuwa. Ito ay naging isang nakakagulat na katotohanan. Ang pinaka nakakagulat ay ang mga detalye. Sa mga promo materials ng aktuwal na kampanya ni Trump, may isang eksena kung saan siya bumababa sa escalator at halos frame by frame itong inulit ang eksena mula sa cartoon na ginawa pa halos 15 taon na ang nakalipas. Nagkataon lang ba ito?
o may alam na ang mga scriptwriter. Balikan natin ang 1995 sa episode nilang Lisa's Wedding. Doon, ipinakita nila ang magiging hitsura ng taong 2010 at may isang bagay na nakasabit sa kamay ng mapapangasawa ni Lisa, isang bagay na napaka-imposible noong panahong iyon. Isang relong pwede mong gamiting telepono. Tama, yan na ang tinatawag nating smartwatches. Napredict nila yan halos 20 taon bago pa naging uso ang Apple Watch or ang mga katulad nito. Isipin mo, noong 1995, ang mga mobile phone kasing laki pa ng tisa o brick. Ang internet naman, nagsisimula pa lang pumasok sa mga bahay gamit ang mga screeching or maingay na dial-up modem. Kaya naman, ang ideya na mayroon kang device na nasa pulso mo na pinagsama ang function ng relo at telepono ay parang science fiction talaga. Parang kinuha lang sa The Jetsons o kaya sa Star Trek. Pero, ang galing ng mga scriptwriter ng The Simpsons, hindi lang nila ipinakita ang tech na yan. Ipinakita nila itong normal. Parang parte lang ng araw-araw na buhay. Hindi lang nila nahulaan ang konsepto, pati na rin ang mismong disenyo. Hindi ito yung tipong malaking communicator. Sa halip, isa itong elegante at manipis na device na nakakabit sa pulso. Paano nila napakalaking tumpak na nahulaan ang direksyon ng pag-unlad ng teknolohiya? Posible bang may scriptwriter na tumingin lang sa salamin ng kanyang kinabukasan? Pero heto ang isang hula na. Noong lumabas ito, ay tila napaka-absurdo kaya hindi man lang ito pinansin. Taong 1998, sa episode na When You Dish Upon a Star, sa isang eksena, makikita natin ang harapan ng studio ng 20th Century Fox. At sa ilalim ng kanilang sikat na logo, may nakasulat, A Division of Walt Disney Co. or Division ng Walt Disney Co. Noong huling bahagi ng dekada 90, imposible yan. Ang Fox ay isa sa pinakamalaki at independenteng media empire sa mundo at ang Disney naman ay direkta nilang kalaban. Ang ideya na lalamunin ng isang mouse corporation ang ganoong higante ay parang isang masamang biro lang. Ngunit halos 20 taon ang lumipas. At noong 2017, inanunsyo ng Disney ang pagbili sa halos lahat ng assets ng 21st Century Fox. Kasama na ang 20th Century Fox Film Studio. Natapos ang transaksyon noong 2019 at ang biro mula sa The Simpsons ay naging opisyal na katotohanan. Paano? Paano nila nahulaan ang ganoon kalaking corporate merger 2 dekada bago pa man ito pag-usapan? Hindi na ito basta analysis ng trends. Parang insider information na ito. Galing mismo sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan naman natin ang politika. Pero hindi ang mga personalidad, kundi ang teknolohiya. Taong 2008, sa Halloween episode ng Treehouse of Horror sa Marinisensi, Cebu, sinubukan ni Homer na iboto si Barack Obama para sa pagkapangulo. Lumapit siya sa electronic voting machine at pinindot ang pangalan ng kanyang kandidato. Pero ang makina, sa bawat pindot niya, ay isinasama ang boto niya sa kalaban, si John McCain. Paulit-ulit siyang sumubok, pero sige pa rin sa pagkakamali ang makina hanggang sa tuluyan siyang sipsipin nito papasok. Nakakatuwang eksena iyon na parang biro sa mga posibleng problema sa teknolohiya ng pagboto. Ngayon, mag-shift tayo sa taong 2012 sa mismong totoong eleksyon ng pagkapangulo. Sa estado ng Pennsylvania, eksaktong ganyan din ang naranasan ng mga botante. Ang mga voting machine ay kusa at biglaang binabago ang mga boto para kay Obama at inililipat kay Mitt Romney. Ang video ng depektibong makina ay nag-viral at naging napaka-kontrobersyal ng sitwasyon kaya kinailangan pa ng opisyal na imbestigasyon at interbensyon. Nahulaan ng mga scriptwriter ng The Simpsons
Ang particular na technical failure na ito, 4 na taon bago pa ito nangyari sa totoong buhay. Swerte lang ba itong hula na posibleng mag-failure ang teknolohiya? O may mas malalim pa kayang ibig sabihin ito? Ito ay isang prediksyon na tiyak na ikagugulat ng lahat ng mahilig sa agham. Noong 1998 sa isang episode ng The Simpsons na tinawag na The Wizard of Evergreen Terrace, si Homer Simpson na naghahangad maging isang inventor ay nakatayo sa harap ng chalkboard na punong-puno ng komplikadong equations. Sa unang tingin, mukha lang itong mga random na simbolo. Pinasok lang sa eksena para magpanggap na matalino si Homer. Pero, nagdesisyon si David X. Cohen, isa sa mga manunulat ng serye na may degree sa physics, na magpasok ng isang tunay na scientific Easter egg sa gitna ng mga sulat na ito. Isa sa mga equation na isinulat ni Homer ay may nakakagulat na katumpakan na nagbigay ng prediksyon sa mass o bigat ng Higgs boson, ang tinatawag na God particle, na matagal nang hinahanap ng mga physicist sa loob ng maraming dekada. Opisyal na nakumpirma ang pag-iral ng Higgs boson noong 2012 lamang sa pamamagitan ng Large Hadron Collider. At nang kinumpyut ng mga siyentista ang bigat nito, nakita nilang halos perpekto ang pagkakatugma nito sa halaga na makukuha mula sa formula ni Homer Simpson na isinulat niya, tandaan, 14 na taon bago ang opisyal na pagkakatuklas. Detalyadong inaral ni Simon Singh, ang autor ng librong The Simpsons and Their Mathematical Secrets, ang kasong ito at kinumpirma niya, hindi aksidente ang equation na iyon at talagang nagbigay ito ng halos tamang resulta. Sa madaling salita, naunahan pa ni Homer Simpson ang mga Nobel laureate. Ano sa tingin nyo? London, 1995. Balikan natin ang episode na mistulang propesya, ang Lisa's Wedding. Habang bumibiyahe sa kabisera ng Great Britain, makikita natin ang skyline ng syudad ng hinaharap at sa likod nito ang Tower Bridge. Sa gitna ng mga gusali, may matayog na skyscraper na may kakaiba at matulis na hugis na sa panahong iyon ay wala pa sa realidad. Lumipas ang maraming taon. Noong 2002, nagsimula ang pagpaplano at noong 2009 naman ay sinimulan ang pagtatayo ng skyscraper na The Shard or ang Tipak. Nang matapos ito noong 2012, lahat ay namangha. Ang hugis at posisyon nito sa likod mismo ng Tower Bridge ay halos perpektong tumugma sa iginuhit sa The Simpsons 17 taon na ang nakalipas. Nang lumabas ang episode, ang proyekto ng gusali ay wala pa kahit sa blueprint. Hindi pa ito naiisip ng arkitektong si Renzo Piano. Paanong nagawa ng mga animator na iguhit ang isang tunay na gusali sa hinaharap ng ganoon katumpak? Nagdrawing lang ba sila ng random na futuristic na skyscraper at nagkataon lang na ito ang naging eksaktong kopya ng isa sa pinaka-ikonikong gusali ng 21st century London? Ang posibilidad ng ganoong klaseng kaganapan ay halos zero. Minsan, ang mga hula ng The Simpsons ay hindi lang nakakagulat, kundi nakakakilabot talaga. Noong 1997, ipinalabas ang episode na Lisa's Sack. Sa isang eksena, sinubukan ni Marge na pasayahin si Bart na nagkasakit at inalok siyang magbasa ng libro. Kinuha niya ang aklat na may pamagat na Curious George and the Ebola Virus. Sa pabalat, makikita ang sikat na unggoy, nakahiga sa kama at halatang may sakit. Sa panahong iyon, ang Ebola virus ay kilala lang sa maliliit na grupo ng mga epidemiologist. Hindi ito bukang bibig ng publiko, hindi lumalabas sa balita, at lalong hindi ito tema para sa mga pambatang libro. Kahit pa ito'y parodiya lang, napaka-espesipiko at halos wala talagang nakakaalam sa sakit na ito. Ngayon, mag-rewind tayo ng 17 taon sa 2014
nagsimula ang pinakamalaking outbreak ng Ebola fever sa kasaysayan sa West Africa. Biglang napunta ang virus sa front page ng lahat ng pandaigdigang media na nagdulot ng matinding takot sa buong mundo. At dito naaalala ng lahat ang eksenang iyon mula sa The Simpsons. Paanong pinili ng mga manunulat ang virus na ito na halos hindi pa kilala noon para sa kanilang biro? Bakit hindi trangkaso o tigdas o kahit anong mas pamilyar? Ito ay nakakatakot na tama ang kanilang hula. Siguro, ang Premyo Nobel na ang pinakamataas na pagkilala sa larangan ng agham at literatura. At ang hulaan kung sino ang makakakuha nito ay trabahong halos hindi mo kakayanin. Pero mukhang hindi ito problema para sa The Simpsons. Noong 2010, 2010, sa pinakaunang episode ng Season 22, pinanood ni Lisa, Martin, Milhouse at ng kaibigan nilang si Database ang live telecast ng anunsyo ng Nobel laureates. Gumawa pa nga sila ng sarili nilang paligsahan sa paghula. Sa isang eksena, makikita ng ilang segundo ang listahan ni Milhouse kung saan nakalagay sa kategorya ng ekonomiya ang pangalan ni Bengt Holmström bilang mananalo. Lumipas ang 6 na taon. Sumapit ang 2016, 2016. At totoong ngang iginawad ang Nobel Prize for Economics sa Finnish economist na si Bengt Holmström. Hindi na ito simpleng hula tungkol sa isang pangkalahatang trend o isang pangyayari na madaling ipredict. Ito ay paghula sa isang napaka-espesipiko at eksaktong desisyon ng Nobel Committee 6 na taon bago pa man ito nangyari. Siyempre, ang mga nagdududa ay sasabihing sikat naman talaga si Holmström at matagal na siyang maituturing na kandidato. Pero sa dami ng mga karapat-dapat na kandidato, siya mismo ang pinili ng The Simpsons. Malinaw na may access si Milhouse sa mga lihim na impormasyon. Ang pop kultura, alam mo, parang bagyo yan. Mas mahirap pang hulaan kaysa sa takbo ng politika. Pero kahit sa ganitong aspeto, may alas pa rin ang The Simpsons. Taong 2012, 2012, sa episode na Lisa Goes Gaga, dumating si Lady Gaga mismo sa bayan ng Springfield. Sa pagbisita niya, nagbigay siya ng isang engranding konsyerto para sa mga residente. Sa isang eksena, lumipad siya sa ibabaw ng mga manonood, nakabitin sa kable habang nakasuot ng futuristic na kulay pilak na costume. Tandaan niyo yung eksenang yan, ha? Ngayon, lipat tayo sa taong 2017, 2017. Super Bowl na, isa sa pinakamalaking televised event sa Amerika. Sa halftime show, si Lady Gaga ang nag-perform. At ano ang nakita natin? Sinimulan niya ang kanyang performance sa bubong ng stadium at pagkatapos ay bumaba siya papunta sa entablado, nakalutang gamit ang mga kable. Ang costume niya, ang galaw, at mismong konsepto ng paglipad sa ibabaw ng stadium. Lahat ng iyan ay nakakagulat na kahawig ng ipinakita ng The Simpsons 5 taon na ang nakalipas. Siyempre, kilala si Lady Gaga bilang isang outrageous na artista, kaya inaasahan na talaga ang ganitong klasing pasabog. Pero sobrang detalyado ng pagkakahawig, kaya marami sa mga manonood ang agad na naaalala ang eksena nga yon sa serye. Nag-inspirasyon ba si Lady Gaga mula sa cartoon? O sadyang nagawa na naman ng mga scriptwriter na sumilip sa magiging kinabukasan ng pop scene? Balikan natin ang pinakasimula, ang Season 2 ng The Simpsons na inilabas noong 1990. Ang tinutukoy natin ay ang episode na Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish. Dito, nangisda si Bart sa ilog malapit sa Springfield Nuclear Power Plant at nakahuli siya ng 3 matang isda na pinangalan ng Blinky. Ang imaheng ito ni Blinky ay naging isa sa pinakasikat na simbolo ng show. Isang matinding pagpuna or satira sa problema ng polusyon
at sa kapabayaan ng mga korporasyon. Napakalupit ng biro, kaya't inakala ng lahat na ito ay pawang katang isip o kabalbalan lang. Pero ang realidad, gaya ng madalas mangyari, ay umabot sa satira. Paglipas ng mga taon, nagsimula ngang makita sa iba't ibang panig ng mundo ang mga isdang mayroong mutation at iba't ibang anomalya, kasama na ang mga isdang halos kamukha ni Blinky. Ang pinakakilalang kaso ay naganap sa Argentina noong 2011, kung saan may mga mangingisdang nakahuli ng 3 matang wolffish malapit din sa isang nuclear power plant. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa lahat ng world media. Siyempre, nangyayari naman talaga ang mga mutation. Pero ang The Simpsons ay nakalikha ng isang biswal na imahe ng sakuna sa kapaligiran na sadyang napakatumpak at madaling tandaan. Kaya ito ay naging realidad. Hindi lang sila basta naghula. Hinubog nila ang ating pananaw sa problemang ito. May mga pagkakataong ang satira ng The Simpsons ay tumatama at hindi lang basta tumatama kundi eksaktong-eksakto. Matagal bago pa man maging usap-usapan ang problema. Noong 1994 sa episode na Sweet Seymour Skinner's Baadas Song, naghahanda si Lunch Lady Doris ng pananghalian para sa mga estudyante ng Springfield Elementary School. Sa isang eksena, kitang-kita siyang sumasalok mula sa isang bariles na may tatak na iba't ibang bahagi ng kabayo at inihahalo ito sa stew ng eskwelahan. Para sa mga manonood noon, isa lang itong katawa-tawang biro tungkol sa napakababang kalidad ng school lunch. Wala ni isa mang nakaisip na ang ganitong bagay ay mangyayari sa totoong buhay, lalo na sa malakihang industriya. Pero halos 2 dekada ang lumipas. Noong 2013, inalog ng malaking horse meat scandal ang buong Europa. Nabunyag na ang mga gumagawa ng processed meat sa ilang bansa ay naghahalo ng murang karne ng kabayo sa kanilang mga produktong baka nang hindi ito idinedeklara sa packaging. Maging ang pinakamalalaking brand at supermarket ay nadamay sa iskandalo. Ang biro sa The Simpsons ay hindi na biro. Ito ay naging headline ng balita. Muli, saktong-sakto ang kanilang hula sa mga tagahanga ng O Game of Thrones. Baka gusto nyo ng laktawan itong fact na ito para hindi na magbukas pa ng lumang sugat. Noong 2017, 2 taon bago ipalabas ang final season ng sikat na series na ito, naglabas ang The Simpsons ng isang parody episode na tinawag nilang The Surf Sons. Sa episode na ito, na fantasy-themed, nakatira sina Homer at ang kanyang pamilya sa isang medieval na mundo. Sa pagtatapos ng episode, ang dragon na kaalyado ng mga bida ay biglang nagwala. Nasisiraan ng ulo at sinunog ang buong syudad. Parang familiar, di ba? Eksakto yan ang nangyari noong 2019 sa penultimate episode ng Game of Thrones. Si Daenerys Targaryen, na isa sa mga pangunahing bida, ay sumakay sa kanyang dragon at sinunog ang King's Landing na pumatay sa libu-libong inosenteng residente. Ang plot twist na ito ay naging isa sa pinakakontrobersyal at nakakagulat para sa mga fans. Pero ang The Simpsons, na ipakita na nila, yan, 2 taon bago pa man ito ipalabas. Siyempre, masasabi nating baka isa lang yan sa mga posibleng mangyari sa istorya. Pero sa dinami-dami ng posibleng ending, eksakto, yun ang napili nilang mangyayari na nagdulot ng matinding galit sa fans. Tanong lang, baka mas naiintindihan lang ng mga manunulat ng The Simpsons ang lohika ng mga karakter kaysa sa mismong gumawa ng series. Ito marahil ang isa sa pinakamadilim at nakakalungkot na mga hulang nagkatotoo. Noong 1993 sa isang episode ng sikat na palabas na The Simpsons na pinamagatang Springfield or How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling, nagbukas ng kasino ang bayan.
Para mangakit ng tao, nag-perform doon ang parodiya ng sikat na mga illusionist na sina Siegfried at Roy, sila Gunther at Ernst. Habang nagaganap ang kanilang palabas, biglang naalala ng puting tigreng kasama nila na dati pala siyang pinalaki sa gubat, kaya inatake nito ang mga amo niya. Sa panahong iyon, sikat sina Siegfried at Roy sa Las Vegas. Ang kanilang palabas na may kasamang puting mga tigre at leon ay itinuturing na napakaligtas at napakaprofesyonal. Kaya ang biro sa The Simpsons ay tiningnan lang bilang isang normal na parodya. Pero lumipas ang 10 taon. Noong October 2, 2003, habang nagpe-perform sa totoong buhay, inatake ni Montecore ang sarili niyang puting tigre, si Roy Horn. Kinagat ng tigre ang leeg ng illusionist at kinaladkad siya sa likod ng entablado. Dahil sa matinding pinsala, bahagyang naparalisa si Roy. Ang trahedyang ipinakita ng The Simpsons bilang isang komedya 10 taon bago ito nangyari, ang siyang tuluyang nagtapos sa karera ng maalamat na duo. Sa panahon ngayon, hindi na tayo nagugulat sa mga teknolohiya ng virtual at augmented reality, VR/AR. Pero, syempre, ang The Simpsons na naman ang nauna at nakalamang. Sa isang episode nila noong 2016, ang Friends and Family, sinubukan ni Homer at Marge ang isang pares ng bagong augmented reality glasses na tinawag nilang The Goggles. Ang mga salamin na ito ay nagbibigay daan sa kanila na makita ang mundo habang nakapatong ang digital na impormasyon. Sa isa pang serye, ang Holidays of Future Past, ipinakita kung paano ginamit ng mga karakter ang teknolohiyang ito para sa komunikasyon at libangan. Ngayon, tingnan natin ang realidad. Noong 2023, inanunsyo ng Apple ang kanilang mixed reality headset, ang Vision Pro. Ang konsepto, ang mga feature or functionality at maging ang ilang senaryo ng paggamit na ipinakita sa kanilang commercial ay nakakagulat na kahawig ng mga nakita natin sa The Simpsons taon na ang nakalipas. Hindi lang nila hinulaan ang paglabas ng teknolohiya, kundi pati na rin kung paano makikipag-ugnayan ng mga tao dito at kung paano ito maisasama sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay isa pang patunay na tila hindi lang nanghuhula ang mga manunulat, kundi parang inilalarawan na nila ang mga bagay na pamilyar na sa kanila. Balikan natin ulit ang episode noong 95 na parang hula na, ang Lisa's Wedding. Bukod sa smartwatch at sa skyscraper na The Shard, may isa pang biro doon na parang hindi importante. Sa kwarto ni Lisa, may nakasabit na poster na nag-aanunsyo ng The Rolling Stones Tour sa taong 2010. Ang pangalan, The Steel Wheelchair Tour, na ang ibig sabihin, tour ng mga bakal na wheelchair. Noong 1995 katawa-tawa ito. 50 taon pataas na ang mga miyembro noon, kaya napakawalang katuturan ng ideya na mag-iikot pa sila makalipas ang 15 taon. Ang rock and roll kasi, para sa mga bata lang. Pero, ano ang nangyayari ngayon? Hindi lang sila nag-tour noong 2010. Patuloy pa rin silang nagtutour hanggang ngayon. Halos 30 taon na ang nakalipas matapos ipalabas ang episode na iyon. Sina Mick Jagger at Keith Richards, na halos 80 na, ay punuan pa rin ang mga stadium. Siyempre, hindi naman umabot sa wheelchair ang banda. Mabuti na lang. Pero, ang mismong katotohanan na magiging aktibo sila ng ganoon katagal, hinulaan ng The Simpsons nang may hindi ka panipaniwalang katumpakan. Parang naunawaan nila ang kaluluwa ng The Rolling Stones ng mas mahusay kaysa kanino man. Noong taong 1990, sa episode ng Itchy and Scratchy and Marge, sinimulan ni Marge Simpson ang isang malawakang kampanya laban sa karahasan sa mga cartoon. Lumaki at lumakas ang kanyang mga protesta, kaya naman nagdulot ito ng pambansang takot tungkol sa censorship
o sensura sa sining. Sa isang eksena, nagprotesta ang mga residente ng Springfield laban sa pagpapakita ng sikat na estatwa ni David ni Michelangelo sa lokal na museo dahil itinuturing daw nila itong malaswa. Ang istoryang ito ay isang matinding satire o panunukso sa pagiging sobrang konserbatibo at pagkukunwari ng mga tao. Subalit, mahigit 30 taon ang lumipas. Noong 2023, tila nagkatotoo ang satire na ito. Sa estado ng Florida, isang school principal ang napilitang mag-resign matapos magreklamo ang mga magulang dahil ipinakita raw sa klase ng Renaissance art sa mga bata ang imahe ng estatwa ni David. Tinawag ng mga magulang ang sikat na sining na ito na pornographic o malalaswang material. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng internasyonal na atensyon at nagpaalab sa mga debate tungkol sa hangganan ng censorship at edukasyon. Ang pinagtatawanan ng The Simpsons bilang isang pambihirang kabulukan noong dekada 90 ay naging tunay na balita sa kasalukuyan. Hindi lang isang pangyayari ang nakita nila, kundi isang buong cultural shift o pagbabago sa kultura. Sa panahon natin ngayon, normal na lang ang video calls. Ginagamit natin ito sa trabaho at pakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Pero balikan natin ang taong na may 1995 sa episode na Lisa's Wedding. Sa isang eksena, si Lisa na nasa England ay nakikipag-usap sa kanyang nanay na si Marge gamit ang isang teleponong may screen. Nagkikita sila ng in real time. Noong panahong iyon, itinuturing itong teknolohiyang parang galing sa science fiction. Oo, umiiral na ang konsepto ng videophone sa mga pelikula, pero malayo pa itong magamit sa pang-araw-araw na buhay. Ang internet noon ay mabagal at ang mga kamera ay malalaki at napakamahal. Ngunit ang The Simpsons ay ipinakita ang video calls hindi bilang isang kahangahangang bagay, kundi bilang karaniwan na lang na function ng simpleng home phone. Nahulaan nila hindi lang ang simpleng posibilidad ng teknolohiya, kundi ang malawakang paggamit at integrasyon nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay isa pang patunay na ang mga gumawa ng palabas ay may kahangahangang sense or kutob sa mga magiging tech trends sa hinaharap, or baka naman matagal na nila itong ginagamit bago pa natin naisip. Ang mga krisis sa ekonomiya ay talagang komplikado at mahirap hulaan. Pero mukhang may sarili ring economic profit ang The Simpsons. Sa episode noong 2012 na may pamagat na Politically Inept with Homer Simpson, si Homer ay naging host ng isang sikat na political talk show. Habang umiere ang show, may umuusad na news sticker sa ilalim ng screen kagaya ng nakikita mo sa mga channel tulad ng CNN. At sa gitna ng iba pang balita, sandali lang sumilip ang isang headline, Europe put Greece on eBay. Isa itong matinding satirikong biro tungkol sa debt crisis ng Greece na nooy talagang sobrang tindi na. Pero ang birong ito, nagkatotoo. Pagkaraan ng 3 taon, noong 2015, tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng Greece. Ang bansa ay nasa bingit na ng default at pag-alis sa Eurozone. Seryosong pinag-uusapan sa mga balita ang mga posibleng sitwasyon kung saan mapipilitan ang Greece na ibenta ang kanilang mga ari-arian para lang mabayaran ang kanilang mga utang. Ang linyang ibinebenta ang Greece ay nagmula sa isang satirical hyperbole. Pero naging totoong refleksyon ito ng desperadong kalagayan ng kanilang bansa. Muling napatunayan na ang The Simpsons ay laging isang hakbang na nauuna sa mga news agency. Sige, sa loob ng 1 minuto, isuot muna natin ang ating conspiracy hat at kalimutan ang pag-aalinlangan. Paano ba natin ipapaliwanag ang napakaraming eksaktong hula na ito? May isang napakasimple
pero sobrang imposible na teorya. Ang mga gumawa raw ng The Simpsons ay mga time traveler. Isipin mo, nakahanap si Matt Groening o isa sa mga script writer niya ng paraan para silipin ang hinaharap. Ano kaya ang gagawin niya sa impormasyong iyon? Hindi niya pwedeng lumabas lang at sabihin sa lahat na magiging presidente si Donald Trump o bibilhin ng Disney ang Fox. Wala siyang maniniwala, pagkakamalaan siyang baliw. Pero pwede siyang mag-iwan ng mga pahiwatig, i-code ang mga ito sa pinakapopular na cartoon series sa buong mundo. Maaari niyang itago ang mga hula bilang simpleng biro, gags sa likod, or mabilis na frame na kukurap lang sa screen. Ito ang perpektong panakip. Milyon-milyong tao ang nanonood, tumatawa, pero hindi nila naiintindihan na ang nakikita nila ay tunay na balita mula sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit sobrang tumpak ang mga hula at kung bakit tila nagkataon lang ang lahat. Hindi ito analysis o henyong intuition. Ito ay simpleng pagkukuwento lang ng nakita niya. Baliw ba pakinggan? Oo. Pero mas baliw ba ito kaysa maniwala na ang lahat ng mga fact na ito ay simpleng sunod-sunod na hindi ka panipaniwalang pagkakataon lang? Pero ngayon, tanggalin muna natin ang mga teorya at tingnan natin ang mas lohikal na paliwanag. Mayroon tayong tinatawag na Law of Large Numbers. Ang The Simpsons ay mahigit 3 dekada ng umeere. Sa loob ng panahong iyon, nakagawa na sila ng libu-libong biro, parodiya at satirikal na mga sitwasyon. Kapag ganyang karami ang bato mo, natural lang na sa usaping estadistika, may tatama talaga sa target. Bukod pa dyan, tulad ng nabanggit na natin, ang mga manunulat ng show ay napakatalino at napakaedukado. Palagi nilang inaanalisa ang kasalukuyang pangyayari, mga trenda sa agham, mga pagbabago sa politika, at ang galaw ng kultura. Kaya ang marami sa kanilang hula ay hindi talaga propesya. Ito ay logical na pagpapalawak lang ng mga existing na trend na ginawang kakatwang satire. Halimbawa, hindi nila hinulaan ang smartwatch, pinalaki lang nila ang ideya ng communicator na galing sa Star Trek. Hindi rin nila hinulaan ang pagkapangulo ni Trump. Ang ginawa nila ay kinutya nila ang kultura ng mga sikat o celebrity sa politika na sikat na noon pa. Sa madaling salita, ang The Simpsons ay hindi time machine. Ito ay isang napakatalino at matalas na salamin. At dahil napakahusay nitong ipakita ang kasalukuyan, minsan sa refleksyon nito, nakikita na rin natin ang posibleng mangyari sa hinaharap. Kaya, ano ang napag-alaman natin sa dulo? Sa isang banda, mayroon tayong mga prediksyon na umaabot na sa daan-daan na nakakagulat sa sobrang accurate. Ilan sa mga yan ay ang pagiging presidente ni Donald Trump, ang pagbili ng Disney sa Fox, at ang Higgs boson formula na isinulat pa ni Homer sa chalkboard. Ito ang mga facts na talagang magpapaisip at magdudulot ng pagdududa kahit pa sa pinakamahigpit na skeptic. Sa kabilang banda, mayroon namang mga logical na paliwanag tulad ng statistics, ang law of large numbers, at ang genius ng mga script writer na sadyang napakahusay lang sa kanilang trabaho. Kaya, sino ba talaga ang mga nasa likod ng The Simpsons? Mga time traveler ba sila? O mga miyembro ng isang lihim na samahan na humuhubog sa ating realidad? O mga napakatalino at mapanuring satirista lang sila na napakaganda ng pagkakaintindi sa ating mundo, kaya nila nagawang hulaan ang takbo ng mga pangyayari? Ang totoo, malamang nasa gitna lang ang kasagutan. Pero isang bagay ang sigurado, ang The Simpsons ay higit pa sa simpleng cartoon. Ito ay isang cultural phenomenon na hindi lang tayo pinapatawa, kundi nagtutulak din sa ating mag-isip, mag-analisa,
at mamangha. At siguro, yun na nga ang kanilang pinakamalaking sikreto. Maraming salamat sa inyo at tinapos ninyo ang panonood ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating pagsasaliksik, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-like. At ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Anong hula ng The Simpsons ang pinakanagulat sa inyo? At naniniwala ba kayo na nagkataon lang ang lahat? Ibigay ang inyong opinyon sa comments section. Interesado kaming basahin ang inyong mga pananaw.